Hi guys, I have something to tell you. This something na sasabihin ko po sa inyo ay hindi po kailanman nabalita sa mainstream media. Pero it happened this October also. If I'm not mistaken, nasa October 7 or 8. Nandyan po siya. Noong una, hindi ko po siya pinapansin. But, yung authenticity ng mga videos dito sa YouTube, hindi lang po siya isa. Marami pong naka-upload. Siguro meron po naka-upload na dito 20. So, ito po ay itinuturing kong maaaring may katotohanan na kailangan i-share ko rin naman sa inyo mga ka-good vibes natin. Since 10:27 pa lang naman ng gabi, napakaaga pa. So, sabi ko, sige, ihabol ko nga ito. Sabi ko nga po, ipagpalagay na po natin this happened October 7. October 7 or 8, no? May nangyari po kasi sa Mount of Olives. You know that particular place, the Mount of Olives, is where the Lord Jesus ascended to heaven. Tanda po ninyo, yung kanya po mga disipulos ay nakatingala, napatunganga, napatanga parang, gano'n, gano'n, di ba? Ba't kayo nakatunganga? Sabi ng mga anghel. Hala, humayo kayo at ipangaral ninyo ang Diyos na si Jesucristo sa buong mundo. O kaya sila humayo, hindi po ba? Kaya ang nangyari ganito po, kung saan siya umakyat, sabi ng anghel, sa paraang nakita niyong pumanik ang Panginoong Jesucristo sa langit, sa ganung paraan din po siya babalik. May nangyari po kasi noong October, itong October pa rin po, early part of this month, dito po sa Mount of Olives, fire came down from heaven. Apoy bumaba mula sa langit. Sa Mount of Olives po pumunta. Sabi nga po nung ibang title sa YouTube videos, nagsayaw daw po yung fire. Nagsayaw yung fire, no? Sa Mount of Olives. At ito po yung mga significance po natin dito. Yung 5:47 AM po, napakaaga pa po nito, okay? At wala pang araw, malamig ang klima, malamig po sa Jerusalem, sabi nga ng tiyahin namin nung punta roon. At 5:47 AM, marami pa pong tulog. Marami pang tulog. At ang 5:47 AM po, this is the time na nag-aagaw ang gabi sa umaga. According sa mga professional Jewish rabbis. Ito yung nag-aagaw ang gabi o ang dilim para pumutok ang liwanag. Di po ba? So, yun, 5:47, fire descending from the sky in the Mount of Olives. Nung nakita po ito ng mga rabbis, ito na po ang magandang parte ng ating talakayan ngayon. When old rabbis in particular saw it, alam niyo naman ang mga rabbis, meron silang mga Torah, meron silang mga aklat, no? Meron silang mga ancient text na tinatawag. At sila po ay agarang kumonsulta sa mga ito, no? At alam naman natin, dito po sa Zechariah 14:4, hindi ko na pababasahin yung buong talata. Alam naman natin nakalagay dyan. At ang kanyang mga paa ay tatapak sa bundok ng mga olibo. At ang pinakamataas na bundok na yan ay mag-i-split. Kapag ka ang paa ng Diyos na si Jesus ay tumapak na diyan. Hindi po ba? So, yan po yan. Ngayon, hindi po natapos yan. Tandaan niyo, ang mga Hudyo po, mahalaga po sa kanila ang numerology. Meron pong tinatawag na Jewish numerology na kung tawagin po nila ay Gematria. Again, isulat nyo, Gematria, no? Sila po ay merong Gematria, no? Na wherein ang tawag nila dyan, ito yung mga numerology. So ito pong 5:47 AM na ito ay kanilang kinonsulta sa Gematria. Then what happened next? Inumpisahan nila sa number 5. Ano ang meaning ng number 5 in Gematria? In Jewish numerology. Number 5 means grace. Matagal na po namin itinuturo to. Matagal ko na pong ipinipreach to.
since 2011 pa yata, no? 5 is the number of grace. Okay? Why? Why grace? Sapagkat natandaan nyo, si Jesus nag-multiply ng maraming tinapay from the 5 loaves. And then, yung 5 books of Moses, nandyan din po. 5 din po yun. Hindi po ba? At ang number 5 po talaga, it stands for grace. It stands yung unmerited favor. Wala kang ginawa, pinagpala ka. Hindi po ba? Ngayon, kayo makikita pa kayo ibang number 5 doon na significant sa pagiging grace o biyaya ng Panginoong Hesus. Hanapin na lang po ninyo. While ito nga pong number 5, nag-i-stand po sa grace, ano naman po ang number 4? Ang number 4 po ay nag-i-stand sa earth and creation. Again, earth and creation. Sa daigdig at sa paglikha ng Panginoong Hesus sa mundo. Okay? Yan po ang kanyang meaning. Tingnan nyo, meron po tayong 4 winds, meron tayong 4 seasons, di ba? Tapos, meron tayong 4 gospels na kung saan ipinapangaral natin ang mga gawa ng Panginoong Hesukristo nung siya ay nasa mundo pa. Meron tayong aklat ni Mateo, aklat ni Marcos, ni Lucas, at ni Juan. So, 4 po yan. So, it stands for, again, it stands for earth and creation. Yan po siya. So, susunod, number 7. Number 7, pinaka-paborito ko because it stands for completion and divine protection also. 7 means divine completion and divine protection. Kaya pag sinabing number 7, it stands for perfection. Perfect! 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 Okay? So, meron po tayong 7 days. 7 araw na nilikha ng Panginoong Hesukristo ang mundo. And then, meron din pong 7 trumpets. Di ba? Meron din pong 7 seals. At higit sa lahat, meron pong 7 churches sa Book of Revelation. So, it's significant. I mean, when the Lord Jesus involved number 7 into something, we better listen. Because He is telling us something na gusto niya makuha natin yung mga revelations. Number 7. Ngayon, pagsamasamahin po natin to. 5:47. 5:47 ng umaga. 5:47 a.m. Madilim pa. Tulog pa mga tao. Maginawang panahon. Pero doon bumaba yung apoy mula sa langit patungo ng Mount of Olives. Okay? Ito pong ibig sabihin po niyan. 5:47 means grace descending to earth in divine completion. Tatagalogin ko, ang biyaya ay bumaba sa lupa pag nakumpleto na ang lahat. Dahil kumpleto na ang lahat, bababa na ang Messiah. Tatandaan nyo, Jewish people didn't accept Jesus as their God as of now. Hindi sila naniniwala na si Jesus ang kanilang Diyos. Okay? Ang inihintay nila isang Messiah. No? Pero hindi po si Jesus ang inihintay nila. We Christians waiting for Jesus the second time, while them waiting for the Messiah for the very first time. So, malaki pong kaibahan. Pero ang point po rito is this. We know sino ba ang Jewish Messiah. That's Jesus Christ, the God Almighty, the Creator of the universe. Nireject nila si Jesus nung pumunta si Jesus sa mundo. Hindi nila pinansin ang pagdalaw ng Diyos sa Jerusalem. Umiyak si Jesus. That's why He wept. Kung alam mo lang gusto kitang i-gather, parang isang inahin na ginagather ang kanyang anak. Subalit, tumanggi ka. Tumanggi ka. Umiyak si Jesus. Jesus wept. The shortest verse in the Bible. Then fire descends 5:47 a.m. Ang sabi nung ilan, October 8, 2025. Tandaan po natin again, itong gusto kong isabihin sa inyo. Jesus left from Mount of Olives in Jerusalem and goes up to heaven. In Tagalog, si Jesus ay umakyat sa langit mula sa Mount of Olives sa Jerusalem. At, anong sabi nung anghel nung
tulala ang mga disciples Jesus. Bakit kayo nakatunganga? Ika, bakit kayo nakatunganga dyan? Hala, humayo na kayo. Si Jesus na nakita ninyo na pumanik sa ganyang paraan ding babalik. Well, basahin na lang nyo ang Malachi chapter 2 verse 3. Nakakakilabot to. The Messiah dito ay kanilang binanggit. No? Binanggit ni Malachi 2:3 na ang Messiah ay isang refining fire. Kaya tandaan nyo, nanlilisik ang mga mata ng Panginoon pagdating niya sa lupa. Dahil tutugisin niya ang Antikristo. Hindi alam ng mga Hudyo tungkol dito sapagkat they don't believe Jesus is their Messiah. Amen? Unlike us, we know Jesus is the God of gods, the God of the universe, the God Almighty. Mapalad tayong mga Kristiyano. We know it. Kaya gusto ko yung kanta ng Hillsong, I know it, His blood has set me free. I've been delivered. Fear has got no hold on me. Baka makapit ito di ba? I set apart, not no. Ang pinakamaganda rin yung huli. The blood of Jesus has set me free. Ayun. Gustong-gusto ko po yun. Ako ay talagang, wow, thank you, Jesus. Di ba? Alam natin ang katotohanan tungkol sa Diyos na si Jesus. So, yan. Refining fire. Okay? Ang hinihintay po nila, isang Mesiyas. Uulitin ko po, yung mga verse na yan, yung mga binanggit kong yan, tumutumbok po yan sa second coming ng Diyos na si Jesus. Okay? Isipin na lang po ninyo. Pero ang rapture ang hinihintay natin, yes! Yan nangyari pong 547 yan. I believe in that. Ulitin ko yung kahulugan, 547. Grace descending from heaven in the fullness of time, in the perfection of time, in the completion of time. Jesus will come back! Jesus will come back. Second coming nga yan. Hindi po rapture ang binabanggit yan. Pero itong gusto ko sabihin sa inyo, kung malapit na ang second coming, dahil yung mga Hudyo na hindi nga naniniwala sa Diyos na si Jesus, sinasabi nga nila darating na ang Messiah nila. Kung malapit na po ang second coming, mas malapit na po ang rapture. Yung mga senyalis na mga dancing, fire na yan sa Jerusalem, hindi po nangyayari. Ngayon lang po yan. At ito po, sinadya raw po nilang hindi ipabalita sa media. Better. Kasi, sometimes si Lord, may mga nire-reveal siya. Gusto niya ang mga anak niya, mga Kristiyano, maging observer sa kung ano nangyayari sa paligid. Kaya yung mga nag-speculate nung September 23, binabati ko po kayo. Kasi nakikita ko yung ang tawag dito, yung eagerness ninyo, no? Na ma-meet na si Jesus. At doon sa Pastor Joshua na nagsabi noon, thank you Pastor Joshua dahil binuhay mo ang kamalayan ng mga tao na maging eager. Mas maganda na po yung naghihintay sa Lord. Yung mga ayaw ng speculation tungkol sa mga ganyan, baka ayaw nilang bumalik si Lord kasi magandang buhay nila sa lupa. Mayaman sila dito. Kami naman po, hindi naman po kami mahirap din, pero mas gusto ko nang dumating ang Lord. Kasi daming problema sa lupa. Yan po ang ating escape. Ang marapture na po tayo. Hindi po ako plastic. Great escape natin yan. Lord, gusto ko na pong umiska po. Iska po muna kami, Panginoon. At ira-rapture tayo ng Lord kasi alam mo mangyayari bago dumating ang second coming, Great Tribulation. Merong isang demonyo na lalabas. Ang Antikristo. Yan po. So, good night.